Totoo ang chika dito kay TechCash Loan App na hindi na siya pa 7 days to pay. At alam nyo ba na approve pala talaga dito kahit yung status natin is unemployed at lalong-lalo na students. Don't worry, hindi po siya nagre-require ng kahit anong income proof po, no? Payslip po tayo dito. Fast approval siya, instant loan offer po talaga yung binibigay niya. At ito ha, buo siyang matatanggap pa din as of now. Well, in this video guys, a most needed update po nitong si TechCash Loan App. Na-feature ko din siya few days ago. And eto na nga, so legit talaga guys na medyo nagbago talaga itong si TechCash Loan App ngayon. Alam niyo naman na meron akong TechCash Loan account. So sabi ko sa inyo the last time po, susubukan ulit natin tong si TechCash Loan App. So mag-a-apply po ako as new po ulit sa account po ng husband ko with his permission po na i-share ko sa inyo for your awareness. Well anyways, bago ako mag-start ha, disclaimer lang po. This video is not sponsored by this loan app. Anything that I mentioned in this video are based on and or our experiences po. Para mabigyan po kayo ng heads up, para maging aware kayo. Ano nga ba yung update ngayon kay TechCash Loan App? Since sabi ko nga sa inyo, talagang nagbago nga naman talaga siya. Well, don't worry guys, lahat ng gusto nyo malaman dito kay TechCash Loan App, isi-share ko yan sa inyo. Since magkakaroon tayo ng new application, since no, matagal na rin ako kay TechCash Loan App, at since lagi akong nangungutang before nito. Well, before I start, isa sa pagbabago niya po ngayon, downloadable na po siya, hindi lang sa Google Play Store, kundi sa App Store din or sa iOS. And then, itong si TechCash Loan App po pala, is under po siya kay TechQuang Lending Corporation po. Nung una ko nag-try dito kay TechCash Loan App po, wala pa po siya sa list of recorded online lending platform po noon sa SEC website po. Pero kamakailan na rin naman po, no, nagkaroon na rin siya ng registration po dyan. Kaya ngayon guys, license to operate po siya, nasa active list po siya ng SEC website. By the way, sa TechCash Loan App po, nung una ko po siyang ang offer niya po is up to 30,000 pesos. Ngayon po may pagbabago po siya, nag-elevate po yung kanyang credit limit into up to 90,000 pesos. Napakalaki na po nun. Well, I mentioned kanina na buo po siyang matatanggap. Pero ang tanong dito, okay ba yung interest rates niya ngayon since hindi na nga siya 7 days to pay? Well, ito nga, kailangan yung malaman yung bagong application ni TechCash Loan App ngayon since no, ang ginamit pong status po ng husband ko is student siya. So, tinry niya lang naman kung maa-approve siya or hindi. So, dinownload po natin yung app. Upon opening the app po, no, meron po tayong i-agree po dito na permission po nila, which is usual po ito sa loan app po. So, in-agree and continue ko po siya. And then, dito po sa pinaka-dashboard po ni TechCash po, so, nakalagay na agad dito, no, na up to 90,000 pesos po. Fast approval daw sila. Disbursed in just 10 minutes. Anyways, kinlik ko itong claim now. Well, here po, we need to input our mobile phone number. And after that, magsisend po sila sa atin ng verification code or OTP po. And right after po, i-enter lang po natin yan. And then, mag-create din po tayo ng password po dito. And hindi lang siya masyadong strong, no, yung password niya. Kasi kahit 1 digit na paulit-ulit is okay lang sa kanya. So, hindi siya masyadong strong. Well, right after po nito, no, so bumalik siya dito sa dashboard po, no, and then click lang po ulit natin tong claim now. And then here po is the application process na po. Sisimulan po natin sa basic information. Tingnan nyo na lang po, no, yung basic information na kailangan po nila. So, right after po nito is the ID verification po. So, for you to have an idea, ito po yung mga IDs po na tinatanggap po nila. Don't worry, may PhilHealth dito, may national ID, may mga ibang government IDs po dito. So, pipili lang po tayo ng isa. And right after po nito, no, pipicturean po natin yung ID. Kapag picture po natin ng ID, magka-capture na rin po yung details po dyan, like name, full name, ID number, and then birthday. So, pipili lang po tayo ng gender, then right away, proceed po tayo sa employment information na po. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyo guys na don't worry, this is for everybody. Hindi naman sila nanghihingi ng income proof dito. So, under ng industry, dyan po kasi tayo pipili ng ating employment status. So, kinlik ko lang tong others, and then lumabas dyan si freelance, retired, students, unemployed, self-employed, and other. No? Anyway, sabi ko nga sa inyo, ang tinry po ng husband ko is students po. Para alam namin kung maliligwak ba or maa-approve dito. So, kahit ano naman po kasi yung piliin natin dito, pansin ko po, kahit before naman ng application ko, is we need to fill up naman yung other details dito. Kahit po wala tayong trabaho, kailangan pa rin natin mag-fill up ang mga employment details dito, no? Wala rin, di ba? So, anyways, after this one, is we need to provide emergency contact po. Dalawa lang po yung hinihingi po nila. At nagda-direct po siya sa ating phone book list. And then right after po is the payment method or the disbursement method na po ito. So, pipili po tayo either bank po or e-wallet. For us po, we choose GCash as usual. And then after that po, mag-undergo tayo ng facial recognition. Under review na po agad-agad siya. Ganun po kabilis mag-apply dito kay TechCash. So, nakalagay naman po dito sa 3 minutes na to, antayin daw natin para malaman natin yung result. So, inantay ko talaga siya for 3 minutes. And then, after that naman, may maganda din naman talaga ang resulta kasi instant approval nga siya, no? 4,000 pesos
right away. Grabe no, mataas na po to sa mga first timer lalo na. Well, if we want to borrow this one guys, no, we have the minimum amount to cash loan dito of 1,000 pesos. Yun yung good news sa atin dito. Ang maximum na ilo-loan natin is 4,000. So good news siya kasi meron siyang minimum amount to cash loan. Kahit papaano, alam niyo naman kapag maliliit na amount yung kina-cash loan natin, maliit din yung interest rate. So kung gusto lang naman natin sumubok or kinapos lang tayo, pwede na to, no? So pwede natin i-consider to. Nag-try ako ng 1,000 pesos. And ito nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Look at the due date ko. From today that I'm filming po, no? 15 days to pay po yung aking payment dito. So hindi na siya 7 days to pay. Legit. So legit yung chika nyo sa akin ha. Na hindi na siya 7 days to pay. So inopen ko yung aking repayment dito. Yung aking installment plan dito. So one time lang akong magbabayad dito, no? Nawe-wave naman yung second installment. Pero ang bad news dito guys, look at the figure po nito, no? Kung makikita nyo dyan, 1,000 pesos lang po yung aking loan amount dito. Pero aabot siya ng 1,450. Naka-breakdown naman po dito yung interest rate na 109. Service fee na napakalaki, 339. Grabe na, ang laki nun. Buti kung nawe-wave natin to. Hindi siya nawe-wave guys, no? So nag-total siya ng 450. So, kung titingnan natin po, no, for 15 days to pay, 45% po yung kanilang effective interest rate. Mataas. Sobrang taas nito. Mind you ha, 15 days to pay lang ito. Pero kung 1 month tayo magbabayad dito, 45% times 2, 90% sa 1 month yung interest rates niya. Grabe yun. Almost 100%. Hindi na siya nakakatuwa, ano? Anyway, sabi ko nga sa inyo, buo naman siyang matatanggap. Kaya lang, ito nga yung talagang kino-complain ko kay TechCash, no? Akala ko naman, nagbago na siya, no? Pero hindi pa din pala nagbago yung interest rates niya. Kasi sa 7 days to pay ko din, recently na feature ko sa inyo yon na ang binigay niya na interest rate sa akin is 35%. Mas mataas yun kasi 7 days to pay lang yun eh. Ito is 15 days to pay, 45%. Grabe ang taas, no? So, mind you ha, if ever po, sinagad ko ng 4,000 pesos, so ganito yung babayaran ko. 5,800 yung babayaran ko. So, 45% no, of that loan amount. Sabi ko nga sa inyo, the lower the loan amount, the lower the interest rate din. Kaya ito nga, sinagad natin ng 4,000. Sobrang lobo din yung effective interest rate niya kasi high value na siya eh. Well, anyway, sabi ko nga sa inyo kanina, kung wala siguro, no? And then, wala tayong malapitan na tao. Kailangan na nating mangutang dito. Kasi itong si TechCash naman, nakita nyo naman, no? Pag download natin ng app, nakakapag-apply agad, nakakapangutang agad-agad. Kahit nga students lang or unemployed dito eh. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti itong si TechCash loan app ha. Sobrang taas talaga. Hindi ko po marirecommend yung ganitong sobrang taas na interest rate. Makukonsider ko lang talaga siya kung wala na talaga tayong choice at kailangan natin yung pera. At of course, kung makukonsider ko man siya, piliin nyo lang yung pinakamaliit na ika-cash loan nyo para hindi tayo lubog sa interest rate. Pero pag-isipan nyo mabuti ha, hindi talaga nakakatuwa yung interest rates niya. So, lagi kong sinasabi to, this is the least loan app that I can recommend po, no? Pero wala akong magagawa. If ever gusto nyo pa rin siyang itry, at least nabigyan ko na kayo ng heads up, naging aware na kayo sa loan app na to, nagkaroon na kayo ng idea, it's up to you still. Wala na akong magagawa doon, at least na-share ko ito sa inyo yung bagong update niya. Anyway, sino na po nakapag-try ngayon kay TechCash loan app, you can comment down below po yung experiences nyo para maliwanagan din yung iba dito. Don't worry, palagi pa mag-a-update sa inyo, kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!